Marami umunong Pilipino ang naiilang na mag-impok sa bangko dahil bukod po sa pormalang matao rito, marami pong requirements ang hinihingi. Kaya imbis po sa bangko magtungo, marami po ang naengganyo sa mga pyramiding scam dahil mga kakilala o di po kaya'y kaibigan ang kasamang mamumuhunan. Balita hatid ni Bernadette Reyes. Meron daw konting ipon ng tinderong si Jonas Andrade, pero ang naitatabi, itinatago lang niya. Tulad ng maraming Pinoy, wala siyang ID na isa sa mga requirement ng bangko para makapagbukas ng savings account. Birth certificate ko lang, ID wala ako. Nahihiya rin daw siyang pumasok ng bangko. Medyo, mahiya, ganyan. Bakit? Siyempre, mukhang social pag nasa bangko. Ayon sa isang sociologist, ito ang mga posibleng dahilan kung bakit mas gusto ng iba na sa kaibigan o kakilala i-invest ang pera. Medyo intimidated kasi ang masang Pilipino pagdating sa bangko. Napaka-prim and proper ng everybody. Madaming kinakailangan like IDs, may mga kinakailangan na papers, mayroon pang sasabi nating minimum deposit amount. Kaya imbis na sa bangko, sa paluwagan na lang dinadala ng ilan ang kanilang pera. Yung trust sa paluwagan should be replicated also sa trust sa bangko. Most probably, it's because of the personal experience, the one-on-one experience of the depositor, of the person na nasa paluwagan. Pero may mga naloloko o kaya naiibig sa pyramiding scam. Napasisilaw kasi ang alok na interes. Double your money sa loob lamang ng ilang linggo. Kumpara sa 2% kada taon sa savings deposit hanggang 4% sa time deposit. Pag mataas ang risk mo o mataas ang peligro, expect mo mataas ang kikitain. Pag mababa ang risk, mababa ang peligro, mababa ang kikitain. Ang negosyanteng si Rose Malison, imbes na sa bangko o paluwagan, mas gustong hawak niya ang pera. Kaysa raw matulog ang pera sa bangko, paiikutin na lang niya ito sa ibang bagay. Pag meron gustong umutang na pera, pautang ko. Bibigyan ko na ng konting interest lang. After 1 month, may pera na ako. Babalik yung pera ko, may tubo pa ako. Sa bangko naman, napakalit ang interest, hindi mo pwedeng maasahan yun. Regular raw na nagsasagawa ng financial literacy seminar ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ayon sa ilang financial experts, kailangan para ng mas aktibong kampanya para maimpormahan ng mga Pilipino sa tamang paraan ng pag-iimpok. If we want to reach out to people, dapat alamin natin kung sino ang target market natin. Alamin natin kung paano makukuha ang loob ng mga regular Filipino, ng masang Pilipino to be in banks. Bernadette Reyes, GMA News.